mga anghel, kung di ako nagkakamali, gawa sila in air. Correct me if I am wrong ha. Sa hangin. Hindi ko sure, pero correct me if I am wrong kung saan gawa ang anghel. Okay. Well, kapag ka ang anghel po ay gawa sa hangin, ibig sabihin po nun, hangin muna siya dati, tapos ginawang anghel. Di ba? Hindi po ako pastor o mga ngaral, pero check po natin yan sa Bible. Meron po bang mababasa sa Bible na ang anghel ay ginawa sa hangin or gawa sa hangin o made of air? Sa Hebreo po, ganito ang pagkakasabi. At tungkol sa mga anghel ay sinasabi, ginagawa niyang mga hangin ang kanyang mga anghel at mga alab ng apoy ang kanyang mga lingkod. So, parang meron po ano. Pero kung tatalasan niyo po, sa talata, hindi po sinabing ang anghel ay made of air. Kundi ginagawa niyang mga hangin ang kanyang mga anghel. Magkaiba po yun. Pag sinabi kong ginagawa kong mga sapatos, yung gulong ng sasakyan, hindi ang ibig sabihin, yung gulong ng sasakyan ay made of shoes. Di ba? Hindi siya sapatos muna tapos ginawang gulong. Hindi ganon. Ginawa niyang alak ang tubig. O iba po yun sa ginawa niyang tubig ang alak. Magkaiba po yun, di ba? Pag sinabing ginawa niyang alak ang tubig, tubig na siya dati. Di ba? Eh, ganun din po yung pagkakasabi sa talata eh. Ginagawa niyang hangin ang kanyang mga anghel. So, anghel na po siya. Hindi sinabing ang anghel ay gawa sa hangin. Anghel na po siya. Pangalawang punto, kung lalaliman pa po natin ang pagsusuri, yung hangin po na tinutukoy dito, hindi literal na hangin. Ito po ay merong spiritual na kahulugan. Ang katunayan, iuulitin lang po natin ang basa. Ginagawa niyang mga hangin ang kanyang mga anghel at mga alab ng apoy ang kanyang mga lingkod. Kita niyo po, pag niliteral po natin yung hangin dyan, eh dapat yung mga lingkod, eh literal din na alab ng apoy. Di po ba? Kaya ang mga anghel po ay hindi made of air. Ang mga anghel ay gawa sa anong tag dito? Ang mga anghel ay gawa sa hangin.